Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 39 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, Mimori ay nagmamadaling tinipon ang lahat at binalaan na sila'y malapit ng palibutan ng isang grupo ng mga halimaw na may mukha ng tao. Delikado ang sitwasyon, at kung hindi sila makakatakas bago sila tuluyang mapalibutan, magiging imposible na ang kanilang pagpunta sa bahay ng mangkukulam. Napagtanto ni Mimori ang bigat ng sitwasyon at siya ang nagkusang mamuno. Sinabi niya na siya, kasama sina Pigimaru at Slee, ang may pinakamataas na tsansang makaligtas. Inalok niya ang sarili bilang pain, isang mapanganib na tungkulin, upang mabigyan ng oras ang iba na makatakas. Nag-aalala agad sina Eve at Les, at si Eve ay nag-alok ng tulong, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Mimori. Ipinaliwanag niya na si Eve ang may hawak ng nag-iisang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng mangkukulam, ang tanging gabay nila upang mahanap ito. Sa ganitong dahilan, mahalaga ang kaligtasan ni Eve. Ipinunto rin ni Mimori na tanging ang kanyang kakaibang kakayahan ang makakapanigurado ng nakamamatay na pinsala laban sa mga halimaw na may mukha ng tao, kaya't pinatibay nito ang kanyang desisyon na maglingkod bilang pain. Si Seras, na nauunawaan ang plano, ay iniabot sa kanya ang dalawang mahahalagang bagay, isang bato at ang maskara ng Masking. Nakilala ni Mimori ang bato bilang ang loudspeaker na kanyang hiniling na gawin ni Seras. Ipinaliwanag ni Seras na ginawa niya ito gamit ang materyales na kanilang nakuha mula sa isang halimaw na may mukha ng tao. Nagpasalamat si Mimori at iniutos kina Seras, Eve, at Liz na magtago, at hiniling sa kanila na maghintay ng tamang pagkakataon. Kung kailan ang mga halimaw ay magsisimulang gumalaw sa malalaking grupo. Ito ang magiging hudyat nila upang makatakas. Habang isinusuot ni Mimori ang maskara, binati siya ni Seras ng good luck. Si Mimori, na handa na, ay sinabing alagaan ni Seras sina Eve at Les bago siya umalis kasama si Pigimaru. Matapos nilang makalayo ng kaunti, huminto si Mimori upang maghanda para sa susunod na bahagi ng plano. Inutusan niya si Pigimaru na ipasa ang kanyang mahika sa loudspeaker stone na magiging hudyat ng pagsisimula ng laban. Sa tulong ni Pigimaru, narinig ng mga halimaw ang malakas na tunog at nagsimulang mag-umpisa ng dalaw. Nang mapansin ni Mimori na nakakuha sila ng pansin, naintindihan niyang ang mga halimaw ay nahulog sa patibong at siya na ngayon ang kanilang hinahabol. Sa ibang lokasyon, sina Seras, Eve, at Les ay kinilala ang hudyat at nagsimula ng tumakas ayon sa plano. Samantala, si Mimori ay humarap sa nakakatakot na katotohanan na ang mga halimaw ay mabilis na lumalapit. Mas mabilis ang mga nangungunang halimaw kaysa sa inaasahan niya, at unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang pagdududa kung makakaligtas nga ba siya sa laban. Alam niyang napakalakas ng mga halimaw na may mukha ng tao, at may posibilidad na madali silang malipol. Sa kabila ng lahat, humingi siya ng paumanhin kina Pigimaru at Slee, hiling na pagkatiwalaan siya sa kanilang buhay. Habang patuloy na hinahabol ng mga halimaw, naghanda si Mimori para sa darating na labanan, handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang mga kaibigan at tiyakin ang tagumpay ng kanilang misyon. At diyan nagtatapos ang chapter 39 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.